Hello Gemini! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Gemini. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na reading, most likely sa susunod na buwan, ang siyang makakarelate tayo. Pero, naniniwala ako may dahilan kung bakit kayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre may mga bagay na may mensahe dito bawat deck or bawat card actually may message. Tatagos yun sa inyo or makaka-relate kayo dun. Lalo na yung oracle card kasi universal yung meaning ng oracle card. Doesn't matter kung ano yung sitwasyon pero yung message niya, guidance niya, foolproof. Applicable kahit kanino. Anyway, ang iyong core energy, temperance in reverse. Something is in excess in your life, Gemini. Maaaring maraming gastos, maaaring nasobrahan ng attention sa trabaho, attention sa partner, pwedeng ganon to a point na codependent na. Pwede din naman na ang extreme case nito ay addiction. Maaaring may lifestyle inflation, pwedeng ganon, tumaas yung sahod, so parang yung gastos sumunod doon. I-discover pa natin, na-explore pa natin yan, pero yan ang core energy mo, Gemini, ngayon. Pwede din na nasobrahan sa naging extreme, na sobrang ligalig this month. O pwede din na naman nasobrahan ng, mukhang love situation ito Nasobrahan ng bigay sa partner, nasobrahan ng attention na binibigay na nakakalimutan na ang sarili. Pwede din naman na iba sa inyo kung single, pwedeng yung excess na yan ay over partying or over socialization at pwedeng this month mo madidiscover o makikilala ang iyong bagong partner. Kasi may Ace of Cups ka na first card na lumabas sa clarification. Tatabi ko muna yung core energy doon. Hindi muna natin siya kailangan sa ngayon. Nasabi ko na yung mensahe ng iyong core energy. Mapuputol kasi siya sa frame. So, pasensya na kung na-OC kayo, naputol siya. Anyway, Ace of Cups, it's a new beginning in love. So mukhang love reading ang patutunguhan nitong reading ni Gemini. Pero actually, kahit kung nandito kayo for career or general advice, pwede din kasi na bagong mindset o bagong outlook yan when it comes to your situation. Pwede kasi na work situation yan, tapos ma-realize mo na parang I should set more boundaries, I should give more time for myself, kailangan ko ng work-life balance. So, new ways of showing love to yourself, pwedeng ganyan. Wala akong nakikita. Oh, tingnan mo. Tapos Ace of Swords pa. Puro new beginning. Hindi to full as in F-O-O-L. Yung unang card sa Major Arcana. Pero dalawang Ace. There must be something new happening kay Gemini this month. Pwede kasi na since Gemini is a very sociable person, yun nga makikita, mamimit mo yung bago mong love. Bago mong partner this month. There would be a breakthrough moment. Maganda ang maganda. Maganda ang November sa'yo. Oops, masyadong marami yan. Maganda ang November kay Gemini. Pwede kasi na, imbis na, pwede din kasi yan na, alam mo yung mga balik-alindog program. Usually, January yun ginagawa, di ba? Yung making changes in your life, eating healthily. Pwede kasi na, this month mo siya sisimulan, November or towards the end of the year, December, para handa ka na or naging habit mo na siya by January. So, pwedeng yan yun. Pwedeng yung iba sa inyo ay recovering from addiction, yung core energy nyo. Kanina, di ba, addiction? Ang ganda ng mga cards mo, Gemini, ha? Maganda ang energies ni Gemini. Kaya siguro nakaka-attract siya ng magandang ngayon. The World card. You would close a chapter in your life. Pwede kasi na yung iba sa inyo, recovering from addiction, aalis na from that addiction, or let's say, past few months, nakaalis na kayo sa very unhealthy relationship. Pwede kasing unhealthy relationship with the self yan eh. So, nakaalis na kayo doon, tapos itong November, parang sure na kayo, wala nang pag-aalinlangan pa. At ready na kayo to step on a new chapter. This November, pwedeng dun nyo i-close. Speaking of dun nyo i-close, huwag kang magmadali ha.
Kasi energy to ng fast movement. Very naive. Very parang impulsive energy itong Page of Wands na ito. Impulsive energy, gagawin ko kung ano yung um, tingin kong dapat kong gawin. Pero merong ano yan, may kasamang ano yan, yun nga, impulsivity, parang bala na, hindi mo pag-iisipan yung actions mo. So, ingat ka na maging impulsive, planuhin mabuti, ingat ka na mag-act ka or mag-decision ka, mag-take ka ng action based sa parang fierce energy. Halimbawa, may fire within you na parang I hate this job, ganyan, alis na ako, ngayon na, immediate resignation. Hindi man lang nag-tender ng 1 month, 2 weeks, naging immediate. So, ingat ka na magpadalos-dalos ka dahil very ready ka na to move out of an overgiving situation or overbearing. Pwede kasi na ubus biyaya si Gemini. Masyadong maraming binigay, inubos ang sarili. This is abundance. This is supposed to be abundance kasi Empress to. Abundance, fertility, parang you have everything you need around you. Embodiment of the true feminine spirit. Pero sa ngayon, pag sinabing reverse siya, no? Pag sinabing yung opposite nun, which is yung not embodying yung feminine spirit, pwede kasi na you tend to give, sakit ng karamihan ng babae, give, tas nakakalimutan mag-receive. Dapat balance. The more you give, dapat equal doon ang receiving. So, doon nanggagaling at pinatotohanan yon ng iyong core energy, which is yung walang balance, something is in excess in your life. Sobra-sobra, ubus biyaya. Pero sitting in the middle of your reading is yung World card, which is Major Arcana. Isang mahalagang card sa tarot kasi yun na yung closure. Yan na yung pagsasara ng chapter, perhaps pagsasara ng chapter ng pagiging overgiving. Pagsasara ng chapter ng pagiging, ng pagkakaroon ng addiction. Yung addiction na yan doesn't necessarily have to be drug addiction ha, pero pwede din. Extreme yun, pero malamang meron ding iba na makaka-relate doon. Pwede din niya na addiction sa, let's say, gambling. Pwede siyang addiction sa work. Overwork ka, burned out ka na, so pwedeng magre-resign. Pwede din naman na parang, I've had enough, it's time for me to go, aalis ka na. Pero sa pag-alis mo na yon, huwag kang magpadalos-dalos. Halimbawa nga sabi ko kanina, baka mag-immediate resignation ka, hindi mo isipin na meron pang turnover. Pwede din naman nalalayas ka sa isang relasyon na hindi na healthy para sa'yo, tapos mag-aalsa balutan ka, wala kang pasabi. Huwag naman ganun kasi may pagmamahalan pa rin doon at malamang concerned sila. Kung nasan ka, wag ka naman yung biglang mawawala, maglalaho, mag-ghost. Wag ganon. So, tingnan mo may Page of Wands ito yung sinabi ko kanina ng enerhiya ng pagpapadalos-dalos. Ito din. Alam mo yun, para kang in a manic episode. Di ko sinasabi na may mania ka ha. Pero pwede yung iba sa inyo may mania. Pwedeng bipolar. So, manic episode na impulsive. Gagawa ako ng something that is fun today. So, pero hindi mo iisipin yung consequences. So, ingat ka sa mga energies na yun kasi dalawang pages. Naivety ang page kasi, lalo na kung reversed yan. May innocence pag upright, pero kapag baliktad, parang it's more of naivety, impulsivity. Parang may fire within me that I want to, parang gusto kong i-on or i-on mo talaga. You will make things happen. Pero medyo lack of, mindfulness o lack of parang concern dun sa mga magiging consequences niya sa mga tao sa paligid mo. Dalawa ang pera dito. You could be dealing with somebody with earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Huwag masyadong maging tied up doon sa signs na yon. Pero ito yung default na energy ng card na yon. Earth sign, very grounded, maglurong sa pera. Emotionally stable, financially stable. Pwedeng yung iba sa inyo, extreme to, pero sobrang dami nyo kasing Gemini. So, just take what resonates. Yung iba sa inyo, pwedeng you would be in a same-sex partnership. Mas matanda sa'yo. Kung ikaw ay very parang out there and very
maano sa sociable, parang gagawin mo lang kung ano yung gusto mo. Itong taong to very grounded. So, pwedeng siya yung voice of reason mo. Pwedeng siya yung nagsasabi sa'yo na, oh, huwag ka masyadong relax ka lang. Pwedeng mas matanda sa'yo itong taong to. Kasi clarification siya ng Ace of Cups. Pwede din naman na ikaw yan, mas magiging financially stable ka na, hindi ka na waldas, or you will try your best para maging financially stable, hindi mo na wawaldasin yung kaperahan mo or yung budget mo. Kasi there would be a new beginning in love. Sabi ko kanina itong Ace of Cups. Pero pwede din kasi na it's a new way of thinking about love. Pwede kasing self-love yan. Parang I think I should myself, give credit to myself more. Pwedeng ganon. So, ibabalik mo na yung mga inipon mo, imbis na binibigay mo sa family mo, sa ibang tao, ibabalik mo siya sa sarili mo. So, with the Ace of Swords man clarified by the Page of Swords, uh, oh, ito yung pagpapadalos-dalos din. Meron halimbawa epiphany, no, na parang nagising ka, oh, shit, this is a good thing to do. It's a good idea na isa katuparan gagawin ko yon. And then Queen of Swords here, I think this is you. This is a very detached queen. Parang I would say what I want to say. I would speak what's on my mind. And it doesn't really matter if somebody would take offense kasi it's my truth. And tingin ko you would stand up for yourself. Medyo may pagka-detach na sa mga drama, kung pwedeng ganon. I-detach mo yung sarili mo sa drama. Kung ano man itong excess in your life, you would do something para hindi na siya maging excessive. So tingin ko it would be a new beginning for you starting November to think things differently in your life. Pwede kasi na pwedeng nire-repress mo, hindi ka nag-express ng opinion mo in the past, pero ngayon you would stand your ground and say what you think. Actually, lagi kong sinasabi ang Queen of Swords, this is the cold-hearted bitch. You could look at it positively kasi minsan dinajudge natin ibang tao na parang they're bitchy just because they speak their mind. There's nothing wrong with speaking your mind out. And parang we should normalize people na expressing their truth. Kung na-offend ka, come into a discussion bakit ka na-offend sa sinabi nila. Pinoy, usually we take things personally. And hindi siya healthy in the long run. Kaya tayo may mga sakit sa puso. Kaya common ang sakit sa puso sa Pinas. Kasi bukod sa pagkain, syempre, pero kasi mahilig tayo mag-kim-kim. Kasi natatakot tayo na makasakit. And then kung tayo naman na pagsalitaan, parang alam mo yun, end of the world na. So yun, maybe Gemini this month would step into his or her power and you would speak your mind. And I think siguro kaya din yung iba sa inyo kaya din napunta sa excess, let's say gambling or yun nga overwork kasi nadidistract kailangan nila ng distraction para sa mga bagay na let's say ang drama masyado sa bahay, ang toxic sa bahay, ang toxic ng relationship ko. And they need a headspace. Kailangan nila ng space para makapag-isip-isip. May pag-alis dito, Gemini. So mukhang aalis ka na kung nasaan ka man, pwedeng relocation, pwedeng alis sa trabaho, pwedeng alis sa relationship. Pwede kasi yung Ace of Cups na to na new beginning ay parang yung realization na I should give more to myself. And I would parang speak my mind na kasi parang aping-apin na ako for the longest time. I think I have to go. Pero ingat ka na, planuhin mo mabuti kasi dalawa yung Page of Wands mo dito na reverse. So, naivety, impulsivity, hindi pag-iisipan yung consequences, hindi magiging mindful din sa mga magiging consequence. So, ingat ka doon. So, ingat ka din sa pagwaldas ng pera kasi you have your 7 of Coins in reverse. Impatience. Or pwedeng hindi mo maha-harvest yung mga dati mong pinundar. O pwede kasi na yung iba sa inyo nakatira abroad, nagpapadala sa bahay, yun yung overgiving eh. So, pwede kasi na kapos ka na sa budget pero uunahin mo pa rin yung iba. So, be mindful na mauubos ang iyong investments o wala ka nang matitira para sa halimbawa, mag-decide ka na next year babalik na ako ng Pilipinas or next year pupunta na ako ng gantong bansa, make sure na may yung itinatabi mo hindi lang para sa iba, magtabi ka din para sa sarili mo. Hindi lang yun sa pera, applicable din yun sa emotions at sa care and attention na you yourself deserves. Pero, I think I should get an advice
from, okay, kunin natin yan. Beware the happy toxins. Beware the happy toxins. Um, some things may look enticing, some things may look nice, some things may, parang ano siya, temptation. Beware of any temptation. Kasi, merong mga, like yan, yung berries, enticing sila and tempting, parang yung apple kay Adam and Eve. Tapos biglang kakagatin mo na lang without you thinking na baka poisonous yun. So, ingat ka din na you would be trusting, magtitiwala agad sa mga tao na kakakilala mo lang. Ingat ka sa mga, yung happy toxins, yung parang high of doing a situation or yung high sa pag, halimbawa, overwork nga, no? O pwede din nga, yun nga, extreme yung addiction, may isang bagay or isang act na ginagawa ka na nagdadala sa'yo ng instant high. Ingat ka na maging dependent ka doon. Ingat ka na parang pag-isipan mo mabuti kung ano yung parang long-term benefits nun. Kasi pwedeng this is just parang temporary high lang or short-term lang siya, and marirealize mo na ubus na pala yung savings mo kasi parang ginawa mo na siyang habit. So, beware of an instant high or any temptation kasi they may not be how you think they are. So it could be an illusion. So ingat ka sa mga illusion na darating o nandyan sa buhay mo kasi akala mo it brings you joy pero in the long run pala it's not happy after all. So I'm gonna leave it at that. Please like, share, and subscribe lamang po. And sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!